Ang isang salaryman ay muling nagkatawang tao bilang isang maharlika na may kakaibang kasanayan sa appraisal. Sa isang partikular na lungsod, ginagawa ng mga tao ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Kakauwi lang ng isang lalaki mula sa trabaho kaya nagpasya siyang magpalamig sa pamamagitan ng paglalaro ng ilang video game. Kinabukasan, habang papalabas siya patungo sa trabaho, nagkaroon siya kaagad ng cardiac arrest at nawalan siya ng malay. Bigla siyang nagising sa ibang mundo sa ingay ng mga boses. Iminulat niya ang kanyang mga mata nang makita ang isang babaeng nakatayo sa kanyang harapan at nagtataka siya kung sino ito. Nagtataka ang lalaki kung kahit papaano ay isinugod siya sa ospital ng isang Good Samaritan at ang ginang ay ang nurse na naka-duty. Tumingin siya sa paligid at sa tingin niya ay mukhang luma na ang ospital. Nagsimulang tumahol ang isang aso ngunit lumipad ito sa lugar ng paningin ng lalaki at nagulat ang lalaki nang makakita ng lumilipad na aso. Pumasok ang isang katulong sa silid na may dalang tray para ibigay sa ginang ang kanyang tsaa at nagpasalamat ang ginang sa kasambahay. Sinabi ng kasambahay sa ginang na ang kanyang anak ay cute at ang lalaki ay napatingin sa kanyang refleksyon sa kanyang tray. Hindi siya makapaniwalang sanggol na siya ngayon at iniisip niya kung nananaginip ba siya. Ipinanganak siya noong ika-200 taon ng kalendaryo ng Summerforth at pinangalan ng Ars Luvent. Siya ay ipinanganak sa Lamberg na nasa probinsya ng Mission. Makalipas ang 3 taon, lumaki ng maayos si Ars. Nasa study room siya nang kumatok ang isang kasambahay at pinapasok siya. Sinabi niya sa kanya na dinalhan niya siya ng tsaa at pinasalamatan niya ito. Napagtanto niya na nawala ang kanyang buhay sa kanyang nakaraang mundo at siya ay muling nagkatawang tao bilang isang taong nagngangalang Ars Luvent. Mula sa kanyang kapanganakan, natutunan na niya ang mga kasanayan sa pagbasa at pagsulat na naging dahilan upang magkaroon siya ng kaalaman tungkol sa bagong mundo. Alam niyang ipinanganak siya sa imperyo ng Summerforth ngunit hindi pa siya nakakita ng isang mapa na tulad nito na nagpaunawa sa kanya na wala na siya sa Earth. Natuklasan din niya na mayroong isang pamamaraan na kilala bilang mahika na ginagamit ng mga tao upang magpahiwatig ng mga mahiwagang phenomena. Iniisip niya na parang laro lang ang mundo. Ang pamilyang Luvent kung saan siya ipinanganak ay isang noble household at sila ang namamahala sa isang maliit na rehiyon na tinatawag na Lamberg. Napakalaki at maganda ng kanilang bahay na iniisip ni Ars ay isang kastilyo. Marami silang katulong na laging magbabantay sa kanila at isang live-in chef na gumagawa ng masasarap na pagkain para sa kanila araw-araw. Natuwa si Ars na muling nagkatawang tao sa gayong kapalaran. Mula sa kanyang kapanganakan, nalaman din niya na siya ay nagtataglay ng kapangyarihan na wala sa iba. Pumasok si Ars sa training room na ikinagulat ng lahat ng mga sundalo. Binati niya ang mga ito at tinanong kung maaari niyang panuurin sila mula sa ligtas na pwesto sa pasukan. Sinabi sa kanya ng mga sundalo na magiging maayos siya sa ganoong kalayuan. Nagulat sila na laging pumupunta ang prinsipe sa training room sa murang edad. Kumbinsido silang magiging mahusay siyang mandirigma kapag lumaki na siya. Lumapit si Ars sa isang master na nagtuturo sa isang trainee na sundalo. Pinatumba ng master ang trainee at pinagalitan niya ito ngunit bumangon ang trainee at nagpas siyang pumunta muli. Ginagamit ni Ars ang kanyang kakayahan sa appraisal sa trainee para tingnan ang kanyang mga estatistika. Napagtanto niya na ang trainee ay may mahusay na kakayahan sa archery at nalaman niya na ang trainee ay magiging mahusay sa pana. Napaatras ng master ang trainee pabalik at mukhang pagod ang trainee. Lumapit si Ars kay Malaise, ang trainee at tinawag siya na ikinagulat ni Malaise dahil hindi niya akalaing alam ni Ars ang pangalan niya. Tinanong siya ni Ars kung nakagamit na ba siya ng pana ngunit sinabi sa kanya ni Malaise na hindi siya gagamit ng ganoong sandata dahil ang isang tunay na lalaki ay hindi bumabaril sa kanyang mga kaaway mula sa isang ligtas na distansya tulad ng isang mahina. Sinusubukan ni Ars na imungkahi na maaari niyang mahawakan ng mahusay ang isang pana at hiniling niya sa kanya na subukan ito. Inunguya ni Malaise ang kanyang mga iniisip ngunit nang hilingin sa kanya ng ibang mga sundalo na subukan ito tulad ng iminungkahi ni Ars, nagpasya siyang subukan ito. Si Malaise ay kumukuha ng pana at palaso ngunit inamin niya na hindi pa siya nakabaril ng isa. Iminumungkahi ng isang sundalo na lalapit siya sa target para mabawasan ang panganib na makasakit ng ibang ngunit kumpiyansa si Ars na matatamaan niya ang target mula sa kanyang posisyon. Binugot ni Malaise ang palaso at itinutok niya ang pana sa target. Hinayaan niyang lumipad ang arrow at tumama ito sa bullseye. Sa tingin nila ito ay purong kalokohan na swerte kaya hinihiling nila sa kanya na subukan muli. Nagpaputok si Malaise ng ilang arrow at lahat sila ay tumama sa bullseye.
Ang lahat ng mga sundalo sa paligid niya ay nagsasabi sa kanya na siya ay ipinanganak upang maging isang mamamana at si Malaysia ay maginhawang napagtanto na ang paggamit ng pana ay hindi masama dahil ang lahat ay patas sa digmaan. Ang mga sundalo ay nagtataka kung paano nalaman ni Ars na si Malaysia ay magiging mahusay sa isang pana at sinabi niya sa kanila na ito ay ang kanyang likas na pandama. Ang mga sundalo ay humanga dito ngunit alam ni Ars kung sinabi niya sa kanila ang totoo tungkol sa kanyang kakayahan sa appraisal ay hindi sila maniniwala sa kanya. Kahit na ang kanyang kakayahan ay tunay na kahanga-hanga, hindi niya ito magamit sa kanyang sarili na hindi niya masyadong ikinatuwa. Sa oras ng hapunan, humanga si Ars sa pagkaing inihanda ng chef. Hahakbang na sana siya nang tawagin siya ng kanyang ama. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na sinabihan siya kung paano natuklasan ni Ars ang talento ni Malaysia sa pana at humanga siya. Medyo natakot si Ars sa kanyang ama dahil parati itong galit na galit. Ginagamit ni Ars ang kanyang kakayahan sa pagtatasa para tingnan ang mga istatistika ng kanyang ama. Siya ay humanga na ang kanyang ama ay nagawang bumangon mula sa isang magsasaka tungo sa isang maharlika gamit ang kanyang husay sa martial arts. Sinabihan siya ng kanyang ama na i-master ang kanyang instincts dahil maaari siyang maging Panginoon ng lupain balang araw. Ang kanyang ama ay kumbinsido na ang kakayahang makita ang talento ng ibang tao ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya sa hinaharap. Inalok siya ng kanyang ama ng kanyang bahagi ng hapunan para mas mabilis siyang lumaki at pinasalamatan siya ni Ars para doon. Pagkatapos ng araw na iyon, mas pinag-aralan ni Ars ang tungkol sa imperyo at napagtanto niyang medyo malabo ang kinabukasan dahil corrupt ang mga pinuno. Maraming mga pag-aalsa ang dumarating sa mga karaniwang tao at ang iba't ibang mga maharlika ay nakatuon sa autonomiya upang sugpuin ang mga pag-aalsa. Nangamba si Ars na ang imperyo ay maaaring pumasok sa isang all-out na digmaan kung ang mga bagay ay hindi magbabago para sa mas mahusay. Hindi niya maisip ang kanyang sarili na pinangungunahan ang kanyang mga tropa sa digmaan at iniisip niya kung magagawa niyang panatilihing ligtas ang mga tao ng Lamberg. Gusto niyang protektahan ang mga ito dahil napakabait ng mga ito sa kanya. Naaalala niya ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa kanyang instincts at agad siyang nakakuha ng ideya. Nakasuot siya ng costume at lumalabas siya sa mga lansangan. Agad niyang ginagamit ang kanyang kakayahan sa pagtatasa upang tingnan ang mga istatistika ng mga tao sa bayan. Pagod na pagod siya matapos gamitin ng matagal ang kanyang skill at umupo siya sa isang eskinita. Biglang pinalayas ng isang babae ang isang lalaki sa kanyang tindahan dahil ayaw nitong ibenta sa kanya ang kanyang mga paninda. Nalaman ni Ars na ang lalaki ay hindi kamukha ng mga tao sa kanyang bayan. Itinuro ng isang batang lalaki ang lalaki na isang Malkan, at sinubukan niyang tulungan ito ng kanyang nanay ngunit iniiwasan siya ng lahat dahil siya ay marumi. Naaalala ni Ars na ang Malkan ay isang grupo ng mga tao na nagmula sa tag-araw mula sa kabila ng dagat. Alam niyang karamihan sa kanila ay dinala bilang mga alipin kaya nagpasya siyang ibigay sa lalaki ang kanyang tinapay. Nagtataka ang lahat kung bakit ang tagapagmana ng bahay ng Luvent ay tumutulong sa isang Malkan. Kinuha ng lalaki ang tinapay at nagsimula siyang kumain na may luhang tumutulo sa kanyang mukha. Ginagamit ni Ars ang kanyang kakayahan sa pagtatasa sa lalaki at nagulat siya nang makitang halos perpekto ang kanyang mga istatistika. Alam niya na ang lalaki ay maaaring maging isang mahusay na mandirigma ngunit ang lalaki ay tumayo upang umalis pagkatapos magpasalamat sa kanya para sa tinapay. Kinahabol siya ni Ars ngunit sinabihan siya ng lalaki na huwag siyang sundan dahil magagalit ang mga tao sa bayan. Tinanong ni Ars ang lalaki kung gusto niyang maging kanyang retainer na ikinagulat ng lalaki. Pinaplano ni Ars na gamitin ang kanyang kakayahang mag-recruit ng mga taong may potensyal para mas lumakas ang kanyang nasasakupan. Sa tingin ng lalaki ay gusto lang siya ni Ars na magpanggap ngunit nagpakilala si Ars at ipinakita sa kanya ang kanyang family crest. Nagulat ang lalaki ngunit sinabi sa kanya ni Ars na gusto niya itong maging retainer dahil nararamdaman niyang marami siyang talento. Nagtataka ang lalaki kung paano naramdaman iyon ni Ars gayong kakakilala pa lang nila pero sinabi ni Ars sa kanya na may alam lang siya. Sinabi sa kanya ng lalaki na ayaw niyang magdulot ng gulo dahil hindi magugustuhan ng mga tao na kunin niya ang isang Malkan bilang kanyang retainer. Sinabihan siya ni Ars na huwag mag-alala tungkol doon dahil gagawa siya ng paraan, ngunit tinanggihan ng lalaki ang kanyang alok at lumayo. Patuloy na hinahabol ni Ars ang lalaki dahil alam niyang hindi na siya makakahanap ng iba na may ganoong istatistika. Kumakalam ang tiyan ng lalaki at nagpasya si Ars na gamitin iyon bilang leverage. Sinabi niya sa lalaki na mayroon silang chef na maaaring gumawa sa kanya ng buffet ng pagkain na gusto niyang kainin. Huminto ang lalaki sa kanyang mga landas at nagpasya siyang sundan si Ars pauwi.
Kinatid siya ni Ars sa bahay at hindi siya makapaniwala na si Ars ang tunay na anak ng Panginoon. Ang chef ay naghahain sa kanila ng pagkain ngunit sila ay nagsilbi sa lalaki ng mas maliit na bahagi dahil siya ay isang Malton. Sinabi nila sa Malton na umalis kaagad sa kanilang bahay pagkatapos ng kanyang pagkain at napagtanto ni Ars na napakalalim ng pagkiling sa mga Malton. Napagtanto niyang hindi niya magagawang kausapin ang mga katulong dito kaya nagpasya siyang ibahagi ang kanyang pagkain sa lalaki na ikinagulat ng lahat. Nagpasya ang mga kasambahay na hainan ang lalaki sa isang mas masarap na ulam at kumakain siya hanggang mabusog. Nagtataka si Ars kung ano ang ginagawa ni Rates, ang Malton, sa nayon at sinabi sa kanya ni Rates na minsan siyang miyembro ng isang banda ng mga mersenaryo. Sinabi niya kay Ars na naghiwalay sila matapos ang karamihan sa kanila ay nawala ang kanilang buhay at siya ay gumagala mula noon. Nagtataka si Ars kung bakit hindi siya sumali sa isa pang mersenaryong grupo at sinabi sa kanya ni Rates na hindi siya natanggap dahil wala siyang anumang pagkilala sa kanyang pangalan. Iminungkahi ng katulong na oras na para umalis si Rates ngunit sinabi sa kanila ni Ars na dinala niya si Rates sa bahay upang gawin siyang kanyang retainer. Sinabi sa kanya ng mga katulong na hindi sasang-ayon si Lord Raven, ngunit dinadala pa rin ni Ars ang bagay sa kanya. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na hindi katanggap-tanggap na gawin ang isang Malton bilang kanyang retainer ngunit sinabi sa kanya ni Ars na sasayangin nila ang potensyal ni Rates kung itatapon nila siya. Ipinaalala sa kanya ng kanyang ama na ang mga Malton ay mas mababa sa kanila kaya walang Malton ang maaaring magkaroon ng anumang espesyal na talento. Nabigo si Ars na naniniwala ang kanyang ama sa kumbensyonal na impormasyon tungkol sa mga Malton, ngunit sinubukan pa rin niyang kumbonsihin siya. Hiniling niya sa kanyang ama na subukan si Rates kung gusto niya at ang kanyang ama ay nagtataka kung bakit sigurado siya sa kanyang talento. Naalala ng kanyang ama na natuklasan niya ang talento ni Moles at nagpasya siyang subukan si Rates dahil iginiit ni Ars. Sinabi niya kay Ars na gagamitin niya si Rates bilang isang sundalo kung siya ay magiging talentado at pinasalamatan siya ni Ars para dito. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang pagsubok ay magiging isang kunwaring labanan sa pagitan niya at ni Rates, at si Rates ay magtatrabaho kung kaya niyang talunin siya. Sinisikap ni Ars na kumbonsihin ang kanyang ama na si Rates ay wala pang laban sa kanya dahil napakabata pa nito ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang ama na sinabi niyang talented si Rates. Nagpasya ang kanyang ama na bigyan si Rates ng partida upang mabawi ang pagkakaiba sa kahusayan at sinabi niya sa kanya na maaari silang magpatuloy dahil naiintindihan niya ang mga tuntunin. Lumabas sila ng kwarto at nagtataka si Rates kung bakit pilit na ginagawa itong retainer ni Ars. Sa tingin niya ay naaawa si Ars sa kanya, ngunit iniisip ni Ars kung ayaw niyang maging retainer nila. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang ayawan ito kung gusto niya, ngunit sinabi sa kanya ni Rates na ito ang pinakamahusay na alok na natanggap niya sa kanyang buhay. Sa palagay niya ay hindi kapanipaniwala ang alok dahil karaniwang inuusig ang mga Malton saan man sila magpunta. Sinabi sa kanya ni Ars na kailangan niya siya dahil siya ang magiging Panginoon ng lupain balang araw at kakailanganin niya si Rates sa kanyang tabi. Tinitiyak sa kanya ni Rates na gagawin niya ang kanyang makakaya. Pumasok si Rates sa silid ng pagsasanay at napagtanto ng mga sundalo na siya ay isang Malton. Hiniling ng ama ni Ars kay Moles na ihanda ang kanilang mga espada habang si Gratz ay nagdadala ng isang orasan. Sinabihan niya si Rates na kumuha ng espada at sinabi niya sa kanya kung makakatama siya ng isang atake sa kanya bago matapos ang oras, panalo siya. Iniisip ni Ars na si Rates ay may posibilidad na pabor sa kanya. Sinabihan ng ama ni Ars si Rates na magpakilala bago sila magduel at pagkatapos gawin ito ni Rates, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Lord Raven. Nagsimula ang tunggalian at unang nagwelga si Lord Raven ngunit nakaalis si Rates sa oras. Kumbinsido siya na mahahati siya sa kalahati kahit na gumagamit sila ng mga pang-practice na espada. Nagpatuloy ang tunggalian at napagtanto ni Ars na walang pagkakataon si Rates, ngunit nagulat ang mga sundalo na nahawakan niya ang kanyang espada laban kay Lord Raven. Kahit na nakikisabay si Rates kay Lord Raven, hindi niya nagawang tamaan siya. Natamon siya ni Lord Raven na nagpabagsak sa kanya ngunit nakabangon siya. Pinaalalahanan siya ni Lord Raven na kaunti na lang ang natitira niyang oras at naalala ni Rates na sinabi ni Ars na kailangan niya siya. Nagpasya siyang lumabas at sumugod siya kay Lord Raven. Siya ay dumudulas sa ilalim at pagkatapos ay ginamit ang sikat ng araw sa kanyang kalamangan upang subukang matamaan si Lord Raven ngunit nakaharang siya sa tamang oras. Inanunsyo ni Lord Raven na tapos na ang labanan ngunit lumingon si Rates at nakitang tumatakbo pa rin ang orasan. Napagtanto ng lahat na si Rates ay nakatama kay Lord Raven at nagtataka sila kung sino siya.
Tapat sa kanyang salita, nagpasya si Lord Raven na gamitin siya bilang isang sundalo at tumakbo si Ars upang batiin siya sa kanyang trabaho. Sinabi ni Lord Raven kay Ars na ang kanyang kakayahang madama ang kahusayan ng mga tao ay pinakamataas na antas at tiwala siyang magiging maayos si Ars sa paparating na magulong edad. May tiwala siyang gagawing dakilang Panginoon si Ars balang araw. Samantala, lahat ng mga sundalo ay nagtataka kung paano naging malakas si Rates at dinagsa nila siya sa pag-asang malaman ang kanyang sikreto. Kinalaunan sa araw na iyon, nagpalit si Rates ng kanyang bagong damit at ipinangako niyang babayaran niya ang kanyang utang kay Ars gamit ang kanyang buhay. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang magsimulang magtrabaho si Rates sa Luvent House. Nagsanay siya kasama ang mga sundalo araw-araw at lahat ng mga sundalo ay namangha sa kanyang kakayahan. Kahit na siya ay nakikibahagi sa digmaan, palagi siyang nananatili sa tabi ni Ars. Tumakas ang kanyang katalinuhan pagkatapos niyang magsimulang mag-aral at makalipas ang ilang oras ay ginamit ni Ars ang kanyang kakayahan sa appraisal sa kanya. Napahanga siya nang malaman na si Rates na ngayon ang pinakamatalinong tao sa kanilang bahay. Mabilis na tinanggap ng lahat si Rates matapos nila itong makilala at makita kung gaano siya kagaling. Natuwa ang mga katulong sa bahay na kasama siya at humanga rin sila sa kanyang husay at talino. Lumapit si Rates kay Ars at humingi ito ng bagong leksyon para sa araw na iyon. Pumayag si Ars na tulungan siya sa pag-aaral. Ipinaalala ni Rates kay Ars na ang kanilang nakaraang aralin ay sumasaklaw sa mga aktibidad ng imperyo ng Summerforth na ang layunin ay muling pagsamasamahin ang 7 orihinal na bansa. Naalala ni Rates na sinabi sa kanya ni Ars na ang Ansel, na geographical na nakahiwalay sa iba pang mga rehiyon, ay kasangkot sa mga komersyal na aktibidad sa mga rehiyon sa labas ng Summerforth. Ginawa nila ito upang makakuha ng sapat na kapangyarihan upang salakayin ng iba pang mga kaharian sa rehiyon ng Summerforth. Matapos masakop ng Ansel ang ibang mga rehiyon, idineklara ng hari ng Ansel ang kanyang sarili bilang emperador at pinangalanan niya ang rehiyon na Summerforth. Ito ay 203 taon na ang nakalilipas at kinumpirma ni Ars ang lahat ng kanyang sinabi. Nagpatuloy si Rates, na nagsasabing ang kasalukuyang imperyo ng Summerforth ay bumababa dahil ang kasalukuyang emperador ay 8 taong gulang pa lamang. Nangangahulugan nito na ang kanyang mga retainer ay ang may aktwal na kapangyarihan dahil ang emperador ay mamumuno sa kanyang sarili. Nagdulot ito ng katiwalian sa pagitan ng gobyerno na humantong sa mga pag-aalsa sa buong bansa. Dahil dito, binaliwala ng mga duke ng bawat duchy ang imperyo sa kabuuan at nakatuon sila sa autonomiya. Bagamat hindi masyadong matindi ang kasalukuyang digmaan, kumbinsido si Ars na magkakaroon ng mas matinding salungatan sa hinaharap dahil napilitan na ang kanyang ama na lumaban sa kasalukuyang labanan. Nagpasya si Ars na gamitin ang kanyang kakayahan upang mangalap ng mga magagandang talento at ihanda sila para sa labanan, kahit na umaasa siyang hindi sumiklab ang digmaan sa hinaharap. Nagtataka si Ars kung saan sisiklab ang digmaan sa hinaharap at sinabi sa kanya ni Rates na malamang na magsisimula ito sa rehiyon ng Mission. Ipinaalam niya kay Ars na ang duke ng Duchy of Mission ay napakatanda na, at malamang na makita niya na ang kanyang may likha sa lalong madaling panahon. Ang duke ay may 2 anak na lalaki at kahit na ang panganay ay dapat na humalili sa kanya kapag nangyari ito, ang nakababatang anak na lalaki ay tila mas may kakayahan. Ang duke ay nag-aalala tungkol sa kung sino ang pipiliin bilang kanyang kahalili sa kaso ng kanyang pagkamatay. Sigurado si Rates na sisiklab ang digmaan kung mamatay siya bago pa man niya mapagpasyahan kung sino ang kapalit niya. Sigurado rin siyang sisiklab ang digmaan kahit na ang duke ang magdesisyon dahil pareho silang gutom sa kapangyarihan. Hindi makapaniwala si Ars sa kanyang nadinig at iniisip niya kung sino ang kakampihan ng kanyang ama kung sakaling mangyari ang ganoong pangyayari. Ipinaalam sa kanya ni Rates na malamang napapanig ang kanyang ama sa panganay na anak ngunit alam niyang hindi ang kanyang ama ang pipili. Napagtanto ni Ars na ang kanyang ama ay hindi isang direktang vassal sa duke ng Duchy of Mission dahil siya ay isang vassal ng head ng Kenare, kung saan nahulog ang Lamberg. Napagtanto ni Ars na ang kanyang kakayahan sa appraisal ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagpapasya kung kanino papanig kung sumiklab ang digmaan. Nag-alala si Ars dahil, kahit na buhay pa ang kanyang ama, siya ay isang bata pa lamang. At dahil kaka-scout pa lang niya kay Rates, ayaw niyang mahulog sa minorya ang kanyang ama. Sinabi ni Rates kay Ars na ang isang Panginoon ay maaaring umunlad sa ranggo kung sila ay may malaking bahagi sa isang aktibong digmaan. Nakikita iyon ni Rates bilang isang dahilan para ipagpatuloy nila ang kanilang makakaya upang madagdagan ang kanilang lakas at tiniyak niya kay Ars na lagi siyang nandyan para protektahan siya. Napagtanto ni Rates na kailangan nilang mag-scout ng mga taong may kakayahan at humingi siya ng tulong kay Ars.
Pumayag si Ars na tulungan siyang maghanap ng mga mahuhusay na tao at nangako si Ritz na sasamahan siya. Lumabas sina Ars at Ritz sa bahay ng pamilya at nagulat si Ars nang makita ang kanyang ama na nagsasanay. Napansin niyang nagsasanay ng espada ang kanyang ama nitong mga nakaraang araw at iniisip niya kung alam ba ng kanyang ama na malapit nang sumiklab ang digmaan. Napansin ni Lord Raven si Ars at iniisip niya kung pupunta si Ars sa bayan. Ipinaalam sa kanya ni Ars na maghahanap siya ng namumukod tanging talento at pinayuhan siya ng kanyang ama na maghanap ng magaling sa mahika. Nagulat si Ars dito ngunit sinabi sa kanya ni Lord Raven na ang magic ay magiging kapaki-pakinabang sa paparating na digmaan. Si Lord Raven ay hindi masyadong magaling sa magic at alam niya na maraming vassal ang nagtataglay ng magic ngunit hindi sila masyadong magaling dito. Napagtanto ni Ritz na maaaring dumating ang isang pagkakataon na ang isang salamangkero ay maaaring baguhin ang agos ng digmaan. Naalala ni Ars ang isang pagkakataon na nagsalamangka siya dahil hiniling sa kanya ng kanyang ama. Pagkatapos, napalibutan siya ng kakaibang kasangkapan na may bola ng pulang likido at binibigkas niya ang isang maikling incantation ngunit ang kanyang magic ay isang tanawin para sa sore eyes. Pagkatapos noon, hindi na siya pinahintulutan ng kanyang ama na mag-magic muli at nakipagpayapaan si Ars sa katotohanang wala siyang magic talent. Sinabi ni Lord Raven na umaasa siya sa kanya na makakahanap ng taong may talento sa mahika at nangako si Ars na gagawin niya ang kanyang makakaya. Sumakay sila ng kabayo upang pumunta sa bayan at kumbinsido si Ritz na tataas ng husto ang kanilang lakas kung makakahanap sila ng isang taong may sapat na talento sa mahika upang maging kapaki-pakinabang sa labanan. Nagpasya si Ars na maghanap ng may ganitong talento para sa kinabukasan ng kanyang tahanan. Dumating sila sa napatibay na lungsod sa Kenare at nagulat si Ars sa dami ng tao sa kalye. Ipinaalam sa kanya ni Ritz na ang lungsod ay tahanan ng 50,000 katao at nabigla si Ars dahil iyon ay 5 beses ang mga tao sa Lamberg. Itinuro niya ang kastilyo ng Kenare at sinabi niya kay Ars na ang kastilyo ay tahanan ng pamilya Piley, na siyang pamilya ng punong county. Napansin ni Ars ang maraming mayayamang tao sa mga lansangan at umaasa siyang mabubuhay ng ganoon ang mga taga-Lamberg balang araw. Nagpasya si Ars na gamitin ang kanyang kakayahan sa appraisal at tumingin-tingin siya sa paligid na naghahanap ng isang taong may natatanging talento. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo sina Ars at Ritz sa isang fountain at si Ars ay nabigla dahil wala siyang mahanap na sinumang may natatanging talento. Ang mga halaga ng kakayahan ng isang tao ay nahahati sa mga numero at kakayahan. Kaya't anuman ang halaga ng numero, kung walang kakayahan, hindi maaaring gumanap ng maayos ang isang tao. Tiniyak sa kanya ni Ritz na mayroon pa silang oras upang makahanap ng isang taong may talento dahil nagsisimula pa lamang sila sa kanilang paghahanap. Habang sinusundan ni Ritz ang mapa ng lungsod, huminto si Ars sa isang eskinita kasama ang mga pulubi. Kinuwento sa kanya ni Ritz ang tungkol sa isang landmark pero napansin niyang may ibang tinitingnan si Ars. Lumapit siya kay Ars at tumingin siya sa eskinita. Ipinaalam niya kay Ars na laging may pulubi hanggat may mayaman. Kinikilala ni Ritz na mali ang pagsasabi ng ganoon mula noong iniligtas siya ni Ars sa ganoong buhay, ngunit sinabi niya kay Ars na wala silang magagawa para sa mga tao. Sumasang-ayon si Ars kay Ritz ngunit sinabi niya kay Ritz na nagbago ang kanyang pananaw sa lungsod matapos makita ang mga taong naninirahan sa ganitong mga kondisyon. Sinabi niya kay Ritz na gusto niyang gumawa ng lipunan kung saan walang diskriminasyon sa pagitan ng mayaman at mahirap. Kahit na inamin niya ang kawalang muwang sa kanyang mga ambisyon, sinabi niya kay Ritz na naniniwala siyang may talento sa lahat. Inamin ni Ritz na ipinagmamalaki niyang pagsilbihan si Ars na labis na ikinagulat ni Ars. Isang kakaibang karakter na naninilip sa kanila ang lumayo. Dumating sila sa pinakamalaking palengke sa Kenare at nagulat si Ars sa dami ng pagkain na maaari niyang makita. Sinubukan ng isang mangangalakal na kumbansihin siya na bumili ng dragon egg para makuha niya ito bilang isang alagang hayop. Nagulat si Ars na may mga dragon at lalo siyang naguguluhan na maaari silang alagaan. Nakuha si Ars ng mga bargain ng negosyante at sinabi sa kanya ng negosyante na ang mga bihirang itlog ay nagkakahalaga ng tig-isang pilak na barya. Tulad ng isang taong nasa ilalim ng genjutsu, sinabi ni Ars sa mga ngalakal na bigyan siya ng 3 itlog ng dragon at hinalungkat niya ang kanyang bag para sa pera. Si Ritz ay hindi naloloko ng negosyante at nagtataka siya kung bakit nagbibenta ng peke ang negosyante sa mga tao. Inusisa niya ang mga ngalakal gamit ang isang espada at sinubukan ng mga ngalakal na magpanggap na inosente, ngunit si Ritz ay hindi naniniwala. Alam ni Ritz na ang lungsod ay hindi na nakikipagkalakalan sa kontinente kung saan matatagpuan ang mga itlog.
Sinabi niya sa mga ngalakal na ang mga itlog ay hindi tunay dahil ang mga sukat at kulay ay hindi katulad ng mga nabasa niya sa mga libro. Kumbinsido siya na ang mga itlog ay itlog ng butiki na ginawa ng mga ngalakal na mga itlog ng dragon ngunit itinanggi ito ng negosyante. Tatapusin na ni Ritz ang mga ngalakal dahil sa pagtatangkang lokohin si Ars at nagsimulang sabihin ng negosyante ang kanyang mga huling panalangin. Nakialam si Ars at nakiusap kay Ritz na hayaan na lang ang negosyante dahil hindi na siya bibili ng mga itlog. Humihingi ng paumanhin si Ritz sa pagkilos ng walang pag-iingat ngunit pinasalamatan siya ni Ars sa pagligtas sa kanya mula sa scammer. Iniisip niya kung lolokoon siya ng ibang mga ngalakal tulad ng mga ngalakal ng itlog. Nagpasya siyang maging mas matalino para hindi tapusin ni Ritz ang buhay ng isang tao. Nagpasya silang patuloy na maghanap ng talento ngunit nagpahinga sila ng tanghalian pagkatapos ng ilang sandali. Pinaalalahanan ni Ritz si Ars na dahan-daang kumain habang inaabot niya ang isang steak ngunit bigla niyang napansin ang isang stall na nagbibenta ng candy. Siya ay sumugod na may dalang pera at hiniling niya sa nagtitinda na bigyan siya ng ilan ngunit may nakabunggo sa kanya at napawi ang bigat ng kanyang supot ng pera. Hindi ito napapansin ni Ars at sa tingin niya ay hindi sinasadyang nabangga siya ng taong iyon dahil mukhang nagmamadali siya. Ipinaalam sa kanya ni Ritz na ang kanyang pouch ay ninakaw at tiniyak niya sa kanya na mahuhuli niya ang magnanakaw. Binuhat niya si Ars sa kanyang likod at sinimulan niyang habulin ang magnanakaw. Ang magnanakaw ay ang kakaibang taong naninilit sa kanila kanina. Lumapit si Ritz sa magnanakaw at hinubad ang kanyang disguise. Tumakbo ang babae sa isang eskinita at sinundan siya ni Ritz sa eskinita. Ang magnanakaw ay biglang napalibutan ng mga tulisan at binugbog ng amo ang munting magnanakaw dahil sa pagtatangkang tumakas. Sinubukan ni Ars na makialam at pigilan ang mga lalaki sa paghampas sa dalaga ngunit naasar ang amo sa presensya nito. Sinubukan niyang atakihin si Ars ngunit hinarang ni Ritz ang kanyang pag-atake at inatake siya ng mga counter. Pinabagsak niya ang amo at nagpasya ang mga alipores na salakayin si Ritz. Sunod-sunod silang pinabagsak ni Ritz at nabahag ang buntot nila at tumakas. Iniisip ni Ars kung ayos lang ba ang batang babae at ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa appraisal sa kanya. Natuklasan niya na mayroon itong S-tier mage na kakayahan at napakataas na husay. Nakita niya na ang babae ay pinangalan ng Charlotte at nagulat siya sa mga kakayahan nito sa kabila ng kanyang murang edad. Napagtanto ni Ars na ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay wala sa mga chart kahit na hindi siya masyadong sanay sa iba pang paraan ng pakikipaglaban. Lumapit si Ritz kay Charlotte at sinabihan siyang ibalik ang lagayan ni Ars ngunit hiniling sa kanya ni Ars na maging kanyang retainer. Ikinagulat ito ni Ritz dahil sa tingin niya ay isa lamang itong karaniwang magnanakaw ngunit ipinaalam sa kanya ni Ars na ang kanyang magic talent ay phenomenal. Tinanggihan ni Charlotte ang kanyang alok dahil ayaw niyang magtrabaho para sa isang bata sa kanyang katayuan at nabigla si Ars. Sinusubukan niyang kumbonsihin siya na ipahiram sa kanya ang kanyang kapangyarihan ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya kailanman gumamit ng magic dati. Sinabi sa kanya ni Ars na nakikita niyang mayroon siyang kahangahangang kakayahan sa mahika at napagtanto din niya na nagnanakaw siya dahil mahirap ang buhay niya. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang mabuhay ng isang mas mahusay na buhay kung siya ay magiging kanyang retainer at sinabi niya sa kanya na iyon ay isang opinyon mula sa pananaw ng isang nobleman. Nagtataka siya kung bakit laging mababa ang tingin ng mga maharlika sa mga katulad niya. Sinabi niya kay Ars na hindi siya magiging kasangkapan upang protektahan ang kanyang marangyang buhay, ngunit sinubukan ni Ars na kumbonsihin siya na hindi siya tulad ng ibang mga maharlika. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangarap ay gumawa ng isang lungsod kung saan ang mga tao ay mabubuhay ng may kapayapaan ng isip at walang takot sa diskriminasyon. Sinabi sa kanya ni Charlotte na hindi siya makapaghihintay na lumikha siya ng ganoong utopia kung hindi siya sigurado sa araw. Sa tingin niya ay sinusubukan nitong kunin siya para lang maging maganda ang sarili kaya't muli niyang tinanggihan ang alok nito. Sinabihan siya ni Ritz na ibalik ang pouch na ninakaw niya at nakipagtulungan siya dahil ayaw niyang manatili sa kanilang may utang mula nang mailigtas siya ng mga ito. Nagtataka si Ars kung sino ang mga lalaki at sinabi sa kanya ni Charlotte na sila ay mga alipi ng ilang mga mangangalakal ng alipi na kanyang tinakasan. Sinusubukang kumbonsihin siya ni Ars na tumakbo ng mas malayo ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya kaya at nagtataka si Ars kung bakit. Biglang tumakbo ang ilang bata para salubungin si Charlotte. Nagtataka si Ritz kung sino ang mga bata at sinabi ni Charlotte sa kanila na sila ay mga ulila na nakatira sa eskinita, tulad niya. Sinabi niya sa kanila na hindi niya basta-basta iiwan ang mga bata ng ganoon kaya nagpasya si Ars na ibigay sa kanya ang kanyang pouch. Kinabukasan, nakaupo si Ars sa isang bench sa labas ng kwarto niya.
Pilit siyang kinukumbinsi ni Ritz na pumasok sa kwarto dahil malamig sa labas pero hindi kumikibo si Ars. Sinabi ni Ritz kay Ars na maaari siyang makiramay kay Charlotte dahil minsan ay katulad niya ito. Ipinaalam niya kay Ars na malamang na nagdusa si Charlotte sa kamay ng mga maharlika, at iyon ang dahilan kung bakit iniisip niya na ang lahat ng mga maharlika ay pareho. Tiniyak niya kay Ars na iba siya ngunit sinabi sa kanya ni Ars na sinamantala niya ang kanyang pribilehiyo. Sinabi ni Ars kay Ritz na tama si Charlotte tungkol sa kanya. Biglang, nakita niya ang mga ulila na tumatakbo sa mga lansangan at tumatawag kay Charlotte. Lumabas si Ars upang salubungin sila at ipinaalam nila sa kanya na nahuli si Charlotte. Inihagis ng mga tulisan si Charlotte sa kanilang base at binugbog nila ito dahil sa pagpapahirap ng kanilang mga trabaho. Patuloy nilang binubugbog ngunit nawala na ang pakiramdam ni Charlotte na ikinagalit ng mga magnanakaw dahil hindi siya umiiyak o tumatawag sa sinuman para sa tulong. Binalaan ng pinuno ng mga magnanakaw ang kanyang mga alipores na tigilan na ang pambubugbog kay Charlotte dahil mayroon na itong mamimili at ayaw nitong madungisan ang mukha nito. Ipinaalam niya sa mga ito na ayaw niyang madamay ang kanyang customer at pumayag ang mga magnanakaw na itigil ang pambubugbog kay Charlotte. Bigla nilang napansin ang isang pouch sa tabi ni Charlotte at sa tingin nila isa ito sa mga pouch na ninakaw niya sa mga tao sa kalye. Kinuha nila ang pouch at napansin nilang naglalaman ito ng maraming pera ngunit binawi ni Charlotte ang pouch at sinubukang tumakas. Naabutan siya ng mga tulisan at sinusubukang patunayan na hindi siya lalayo sa kanila. Naaalala ni Charlotte ang mga mukha ng mga bata sa kanyang pangangalaga at lahat ng bagay na magagawa ng pera sa pouch para sa kanila. Ipinaalam sa kanya ng leader ng thug na walang silbi ang pagtakbo dahil ang naghihintay lang sa kanya ay isang buhay ng paghihirap. Pinipilit niya itong kumbansihin na tanggapin ang bago niyang realidad at ibigay ang lahat ng sisi sa kanyang mga magulang na nag-abandon sa kanya, ngunit biglang pinabagsak ang tulisan na nagbabantay sa pinto. Nasira ang pinto at nagtataka ang mga tulisan kung sino ang nakikialam sa kanilang negosyo. Pumasok si Ritz sa kwarto at nakilala siya ng tulisan mula sa kanilang away sa eskinita. Pilit na pinapabagsak ng mga tulisan si Ritz ngunit pinapabagsak niya ang sinumang sumugod sa kanya. Nagpa siya ang leader ng tulisan na pigilan ang natitirang mga tulisan upang ihinto ang pakikipaglaban kay Ritz at si Ars ay nagmamadali sa pag-iisip kung okay lang si Charlotte. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito sa base ng mga tulisan at hindi makapaniwala ang leader ng tulisan na sobrang kumpiyansa si Ars na makakatakas siya ng walang kahirap-hirap matapos sirain ang kanyang pinto. Ginagamit ni Ars ang kanyang kakayahan sa appraisal para ibunyag ang pangalan ng thug leader bilang Albert at iniisip niya kung siya ay isang mangangalakal ng alipin. Nagulat si Albert na nakilala siya ni Ars at nalaman niya na si Ars ay isang noble. Inutusan siya ni Ars na palayain si Charlotte ngunit ipinaalam sa kanya ni Albert na hindi niya kaya dahil paninda si Charlotte sa kanya. Pinipilit niyang ipaintindi kay Ars dahil sa tingin niya ay katulad siya ng ibang maharlika na bumibili ng mga alipin sa kanya. Nilapitan siya ni Ars at sinabing hindi siya tulad ng ibang maharlika. Hiniling sa kanya ni Charlotte na umatras, nagtataka kung bakit siya ay nakatayo para sa kanya kahit na hindi niya ito kilala. Bigla siyang tinanong ni Ars kung bakit parang walang laman ang mga mata niya dahil ito ang nasa isip niya simula nang makilala niya ito. Ginagamit ni Ars ang kanyang kakayahan sa appraisal at napansin niyang Juan ang marka ng kanyang ambisyon. Nagtaka si Albert kung ano ang sinasabi ni Ars at ipinaliwanag sa kanya ni Ars na ang ambisyon ng isang tao ay ang pag-asa ng tao para sa kanyang sarili. Ito ay kumakatawan sa isang pagnanais na mapabuti at pag-asa para sa hinaharap. Ipinaliwanag ni Ars na sumuko na si Charlotte sa kanyang kinabukasan, kaya naman isa lang ang marka ng kanyang ambisyon. Iniisip ni Ars kung may maiisip si Albert na mas malungkot kaysa sa isang taong nawala ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Tinatawanan ito ni Albert dahil alam niyang alipin si Charlotte at walang kinabukasan ang mga alipin. Nagtataka si Ars kung bakit tumatawa si Albert gayong nasa hustong gulang na siya na nagpoprotekta sa kinabukasan ng mga bata, ngunit pinili niyang nakawin ang sarili ni Charlotte mula sa kanya. Naiinis siya na naglakas loob pa ring tumawa si Albert tungkol doon dahil inalis na nila ang kakayahan ni Charlotte na magdesisyon sa kanyang kinabukasan. Naaalala ni Charlotte nang malungkot siyang nakaupo sa isang eskinita, sinusubukang alalahanin ang huling beses na lumuha siya. Napagtanto niya na ang pag-iyak ay hindi nakakatulong sa kanya na malutas ang anumang bagay at hindi rin ito nagpapabuti sa kanyang posibilidad na mabuhay. Isinuko ni Charlotte ang kanyang mga pangarap matapos niyang mapagtanto na ang kapalaran ng mga tao ay natutukoy sa sandaling sila ay ipinanganak.
Isinara ni Charlotte ang kanyang puso sa mundo upang pigilan ang mga ito na saktan siya sa kanilang nanlilisik na mga titig at ang kanilang mga mapagpakumbaba na tingin. Ginawa ni Charlotte ang pagnanakaw matapos mapagtanto na ang pag-iyak ay para sa mahihina at iyon ay mag-iiwan sa kanya na mahina sa mundo. Nagpasya siyang mag-focus lamang sa kaligtasan ng buhay at gawin ang kanyang makakaya upang maging malakas upang hindi na siya umiyak. Nagtataka ngayon si Charlotte kung bakit nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, matapos siyang sumumpa na hindi na muling luluha kahit isang luha. Hindi nagustuhan ng isa sa mga tulisan ang tono na ginagamit ni Ars para kay Albert at nagpasya si Albert na tawagan ang higit pa sa kanyang mga alipores. Inamin niya na binigyan niya si Ars ng kaunting pagpapaubaya dahil isa siyang maharlika ngunit ngayon ay tama na ang kanyang kabastusan. Sinabihan ni Charlotte si Ars na tumakbo sa ligtas na lugar ngunit tiniyak ni Ars na siya ang bahala sa lahat at magiging okay din siya sa lalong madaling panahon. Sinabihan ni Ars si Ritz na itapon ang mga tulisan ngunit halos hindi siya binibigyan ng oras ng mga tulisan na tapusin ang kanyang pangungusap bago sila sumugod sa kanya. Mabilis na tinapos ni Ritz ang unang tulisan, tinanong sila kung alam nila ang matinding pagkakasala na nagawa nila. Ipinaalam niya sa kanila na ang kabayaran para sa galit kay Ars ay ang kanilang buhay ngunit nagpasya silang palibutan siya at pabagsakin siya ng sabay-sabay dahil siya ay isang tao lamang. Isa-isa silang sumugod sa kanya ngunit sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga ito. Sinenyasan ni Albert ang kanyang mga salamangkero na ibagsak si Ritz ngunit pinawalang bisa niya ang kanilang mahika gamit ang kanyang espada at tinalo sila. Nawalan na ng masabi si Albert, matapos mapagtanto na si Ritz ay isang halimaw. Nagulat si Charlotte sa kung gaano kalakas si Ritz, na sinabi na sana ay mayroon siyang kumpiyansa na tulad nila. Nagtaka si Ritz kung tapos na si Albert o kung mayroon pa siyang mas maraming lalaki na isasakripisyo para sa kanyang ego. Ibinaba ni Albert ang kanyang lihim na sandata mula sa itaas at bumaba sa hagdanan ang malaking tulisan, nagtataka kung bakit napakaingay ng lahat. Ipinaalam sa kanila ni Albert na ang malaking tulisan ay dating kapitan sa hukbo ng Kenare, ngunit siya ay pinalayas dahil sa masamang pag-uugali. Nagulat si Charlotte kung gaano kalaki ang tulisan at ipinaalam niya kay Ars na hindi nila ito matatalo. Ginagamit ni Ars ang kanyang kakayahan sa pagtatasa sa tulisan at sinabihan niya si Charlotte na magpahinga ng maluwag pagkatapos na dumaan sa mga kakayahan ng tulisan. Nagulat ang malaking tulisan na natalo ang ibang mga tulisan sa isang taong kasing liit ni Ritz, ngunit sinabi ni Ritz sa kanya na maaari lamang niyang pagtawanan ang mga ito kung magtagumpay siya sa pagpapabagsak sa kanya. Nangako ang dambuhalang magnanakaw na aalisin ang bigat ng kanyang ulo sa kanyang katawan at sinubukan niyang sunggaban si Ritz ngunit hangin lamang ang kanyang inaagaw. Nagtataka siya kung nawala si Ritz sa manipis na hangin ngunit si Ritz ay nakasabit sa isang chandelier at kinukutsa niya ito sa pagiging mabagal. Pinakain ni Ritz ang tulisan ng kanyang bota at nang makarecover siya, pinakita niya sa kanya ang mga paru-paro gamit ang malakas na suntok sa kanyang panga, na nagpabagsak sa kanya. Nagtataka si Charlotte kung gaano kalakas si Ritz habang si Albert ay nagdadalamati sa kanyang mga nasawi na sundalo. Nagbabala si Albert na ang mga aksyon ni Ars ay makagagalit sa pinuno ng distrito ng Kenare dahil inaprubahan niya ang pangangalakal ng mga alipin. Alam yun ni Ars kaya nagpasya siyang magbayad para sa pagbili kay Charlotte. Naninindigan si Albert na wag kunin ang pera, ngunit pinaalalahanan siya ni Ritz na ang pangangalakal ng alipin ay binuo sa tiwala. Nagtataka si Albert kung ano ang sinasabi ni Ritz at ipinaalam sa kanya ni Ritz na kung aalisin nila si Charlotte nang hindi nagbabayad, masisira nito ang kanyang reputasyon. Iminumungkahi niya na ipaalam niya sa kanyang mamimili na may lumapit sa kanya na may dalang mas magandang piraso para hindi na nila kailangang gumawa ng hindi etikal na mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ni Charlotte. Bumigay si Albert, sinabihan si Ritz na kunin siya at natutuwa si Ritz na nakikipagtulungan si Albert kaya nagpasya silang ihagis sa kanya ang ilang dagdag para pagtakpan ang kanyang mga problema. Pinahahalagahan ni Ars si Ritz sa kanyang pagsisikap dahil nangyari ang mga bagay sa paraang sinabi niya. Ipinaalam ni Ritz kay Ars na siya ay pinarangalan, gaya ng dati, na maging sa kanyang serbisyo. Pareho silang lumakad papunta kay Charlotte at inaalok ni Ars ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo para makabalik siya sa kanyang mga kaibigan na naghihintay sa kanya. Nag-aatubili na pumayag si Charlotte ngunit nang makalabas sila sa base ng tulisan, ipinaalam sa kanila ni Charlotte na may isang lugar na gusto niyang puntahan bago sila umuwi. Inakay sila ni Charlotte sa isang makapal na kagubatan na nagpapagod kay Ars na hindi makapaghintay hanggang makarating sila sa kanilang destinasyon. Naaliw si Charlotte sa hitsura ni Ars ngunit pagkalipas ng maikling distansya, ibinalita niya na nakarating na sila sa kanilang destinasyon.
Tumangala si Ars upang makita ang magandang tanawin ng bayan mula sa isang bato at ipinaalam sa kanya ni Charlotte na iyon ang kanyang sikretong lugar. Sa tuwing makikita niya ang tanawin mula sa lugar, lahat ng problemang inihaharap ng bayan ay nawawala sa limot. Palagi siyang pumupunta sa lugar para tingnan ang view paminsan-minsan para lang mapanatili ang kanyang katinoan dahil gusto niya ang lugar. Nagtataka si Ars kung bakit niya ibabahagi ang kanyang espesyal na lugar sa kanya at ipinaalala ni Charlotte sa kanya ang tungkol sa kanyang pangarap na magtayo ng isang bayan kung saan ang mga mahihirap na tao ay tinatrato na parang mga maharlika. Nagtataka siya kung bakit siya nagkaroon ng ganoong pangarap at sinabi niya sa kanya na ito ay dahil gusto niya ang mga bata, isang pahayag na magdadala sa kanya sa bilangguan kung siya ay nasa kanyang nakaraang buhay. Nagtataka si Charlotte kung bakit niya sinasabi iyon gayong bata pa din siya at naaalala ni Ars ang mga larawan ng kanyang huling buhay. Ipinaalam niya sa kanya na ang ngiti ng isang bata ay nakapagpapasigla ng isang tao kapag sila ay nalulumbay dahil ang ngiti ng isang bata ay puno ng pag-asa. Pareho nilang pinagmamasdan ang view mula sa espesyal na lugar ni Charlotte sa huling pagkakataon. Kinabukasan, tumatambay sina Ritz at Ars kasama ang mga bata habang naglalaro sila. Pinag-uusapan ng mga ulila ang kanilang mga pangarap para sa kanilang kinabukasan at natutuwa si Ars na may pag-asa ang mga bata sa kung ano ang maaaring idulot ng hinaharap. Si Ars ay kumbinsido na ang kaligayahan ay may malaking kapangyarihan at ang mga ngiti ng mga bata ay maaari ring maka-impluwensya sa mga matatanda na masasabik para sa hinaharap at subukang mamuhay ng mas magandang buhay. Kumbinsido si Ars dahil ang ganitong uri ng sigasig ay maaaring gawing mas magandang lugar ang isang lungsod. Nakatitig si Ars sa malayong abot tanaw, umaasa na makakagawa siya ng lugar kung saan palaging magkakaroon ng pag-asa ang mga bata. Ipinaalam niya kay Charlotte na ang ganoong responsibilidad ay maaatang lamang sa mga balikat ng pinuno ng lungsod, kaya naman gusto niyang magtayo ng isang bayan kung saan ang mga tulad niya ay maaaring mamuhay ng matatag. Biglang na-realize ni Ars na parang nag-lecture siya sa kanya at humingi siya ng tawad dito. Inamin niya na nahuli siya sa sandaling ito dahil sa sobrang hilig niya sa kanyang mga pangarap. Sa kanyang pagtataka, pumayag si Charlotte na sumama sa kanya at maging kanyang retainer. Iniisip ni Ars kung hindi mag-aalala si Charlotte sa mga bata, ngunit ipinaalam nito sa kanya na ang mga bata ang dahilan kung bakit siya sumama sa kanya. Ipinaalam niya sa kanya na gusto niyang magkaroon sila ng hinaharap na katulad ng inilarawan niya at nagpa siya si Ritz na kumpirmahin ang kanyang kakayahan sa mahika gamit ang isang magic item. Nagtataka si Ars kung saan niya nakuha ang item at ipinaalam niya kay Ars na hiniram niya ito sa isang bahay na binisita nila. Ibinigay ni Ritz kay Charlotte ang magic item para masubukan niya ang kanyang magic, dahil gusto niyang makita ang kanyang magic ability para sa kanyang sarili para lubos niya itong makuha bilang isang kasama. Inamin ni Charlotte na first time niyang gumamit ng magic at hindi man lang siya marunong mag-spells. Nagpa siya si Ritz na ipakita sa kanya kung paano mag-spell habang nakatingin si Ars ng may pag-asa. Iniisip kung ano ang kaya ng isang taong may S-rank na kakayahan. Ipinaalam sa kanya ni Ritz na handa na siya at sinabi niya ang incantation na sinabi ni Ritz sa kanya. Isang malaking bowl ang apoy ang biglang lumitaw sa kanyang nakalahad na palad at isang apoy ang sumabog sa hangin, na ikinagulat ni Ritz at Ars. Nagulat din ang mga tao sa bayan sa spell. Ang magic item ay nawasak mula sa magic overload, at si Charlotte ay masaya sa kapangyarihan ng kanyang spell. Namangha si Ars sa kapangyarihan ni Charlotte habang si Ritz naman ay natulala sa kanyang mahika na halos hindi na nito napigilan ang pagpisil ng papuri sa kanyang bibig. Iniisip ni Charlotte kung makakakuha ba siya ng pagkain at tirahan kapag siya ay naging tagapangasiwa ni Ars. Ipinaalam niya sa kanya na makukuha niya ang lahat ng iyon kasama ang buwan ng sweldo, ngunit hiniling niya sa kanya na ipadala ang kanyang sweldo sa mga bata dahil mahihirapan silang mabuhay nang wala siya. Ipinaalam niya sa kanya na ang kailangan niya ay pagkain at tirahan at ipinangako ni Ars na ibibigay ang kanyang sweldo sa ampunan. Ipinaalam sa kanya ni Ars na masigasig siya sa kanyang kinabukasan. Si Charlotte ay nangakong gagawin ang lahat para matupad ang kanyang pangarap. Sinabi sa kanya ni Ars na hindi niya kailangang maging formal at nagpa siya siyang alisin ito dahil hindi siya masyadong magaling sa magarbong usapan. Ipinaalam sa kanya ni Ars na kailangan na nilang umuwi dahil nakuha na nila ang gusto nila at nauubusan na sila ng pera. Agad namang humingi ng tawad si Charlotte sa pagnanakaw ng kanilang pera at nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanya mula sa mga tulisan. Sinabihan siya ni Ars na huwag mag-alala tungkol dito, ngunit hindi akalain ni Charlotte na balang araw ay magiging isang retainer sa isang mas bata sa kanya. Sinabi niya kay Ritz na mas interesado siya sa kinabukasan ni Ars at sumang-ayon si Ritz sa kanya.
Kinabukasan, nagpaalam si Charlotte sa mga ulila at natuwa si Ars na mayroon na siyang ibang maaasahang kasama. Bagamat natutuwa siya na ang kanyang bahay ay mas malakas na ngayon, naramdaman din niya ang presyon ng pagkakaroon ng mga kamangha-manghang tao sa paligid niya habang siya ay ganap na normal. Nagpasya si Ars na manatili sa kanyang pangarap at subukan ang kanyang makakaya upang makamit ito. Sa kanilang pagbabalik, huminto sila para kumain ng merienda ngunit napansin ni Ritz na masama ang kilos ni Charlotte. Ipinaalam niya sa kanya na kailangan niyang matutunan ito kung gusto niyang manatili bilang retainer ni Ars ngunit sinabi niya sa kanya na imposible ito. Nakarating sila sa bahay, ngunit tumanggi si Lord Raven na kilalanin si Charlotte bilang retainer ni Ars dahil ang larangan ng digmaan ay hindi angkop para sa isang babae. Kiniling ni Ars kay Charlotte na ipakita ang kanyang kapangyarihan kay Lord Raven at pagkatapos makita ang resulta, agad niya itong tinanggap sa bahay ng Luvent.